Naharap na naman sa bantang impeachment ang isa pang punong maestrado ng Korte Suprema. Pero kumpara sa kaso ni dating Chief Justice at namayapang Renato Corona noong 2012, malayo po ang sitwasyon ngayon sa impeachment laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Papatrol, Ina Reformina. Kapansin-pansin ang mga pagkakaiba sa panahon ng impeachment ng namayapang Chief Justice Renato Corona sa impeachment na pinagdadaanan ng kasalukuyang Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nung si Corona ang naharap sa impeachment simula December 2011, naging maingay hindi lamang ang mga kawani ng Korte Suprema, kundi ang buong hudikatura para idepensa ang leader nila. Ngayon, tahimik ang mga empleyado ng hudikatura sa Sereno impeachment. Maging ang mga hukom na noon ay lantaran ang suporta sa pinapatalsik na si Corona. Marso 2012, naglabas ng manifesto ang 25,000-member Judiciary Employees Association o JUDEA para ihayag ang buong suporta kay Corona at pagkundina sa itinuturing nilang paghihiganti at panghihimasok ng nooy Pangulong Noynoy Aquino. Sabay-sabay rin sa Red Monday protest. Mabuhay ang Chief Justice! Na kinalaunay naging Black Monday protest ang lahat ng korte sa bansa. Ngayon, walang pahayag ang JUDEA sa gitna ng impeachment ni Sereno. Noong Corona impeachment, naglabas rin ng suporta sa punong maestrado ang Philippine Judges Association, City and Metropolitan Judges Association at Women Judges Association na kinabibilangan ng lahat ng hukom sa Pilipinas. December 2011, nagsagawa ng court holiday ang mga korte sa iba-ibang panig ng bansa at itinigil ang operasyon para kay Corona. Ang ilang mabababang korte nag-sit-down protest, habang nagkabit ng mga pro-corona banner ang ibang mga korte. Ngayon, tahimik ang iba-ibang grupo ng mga hukom sa impeachment ni Sereno at tumangging maglabas ng statement of support. Magkaiba rin ang aksyon ng mga maestrado sa Korte Suprema. Sa panahon ni Corona, February 2012, unanimous ang boto ng mga maestrado na huwag payagan ang mga maestrado, opisyal at empleyado ng Korte Suprema na tumistigo sa impeachment trial. Tumanggi rin ang Korte Suprema na maglabas ng mga dokumento dahil sa separation of powers. Sa impeachment ni Sereno, unanimous muli ang boto ng kapwa niya mga maestrado. Pero para payagan ang mga maestrado, opisyal at kawani na tumistigo sa impeachment proceedings sa Kamara. Gayon din ang pagpapalabas ng mga dokumento kaugnay ng Sereno impeachment. Sa kanyang mga pahayag, iginigiit ni Sereno ang judicial independence. I have submitted myself to this process according to the rights that are accorded anyone in my position, and I hope that you have taken it in all good faith that that is my intent to defend the dignity and independence of the judiciary. Pero hindi maiiwasang isipin na tila nag-iisa lang siya sa laban. 5 taon na po, hindi pa rin siya tumitigil sa paglabag niya doon sa mga dapat sana ay pinaalam niya sa NBank at dinidesisyonan namin. So hanggang kailan kami magtitiis at hanggang kailan namin tatanggapin? You are the one who committed treason. While the case was pending, walang pakundangan na ginamit mo ang isang dokumento na top secret. Ay kung hindi po yun treason, hindi ko na alam. Bilang mga eksperto sa batas, ginalang ng mga maestrado ng Korte Suprema ang impeachment proceedings sa Kamara sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagdinig. At ni isa sa kanila, walang nagsasabing direktang pag-atake sa Korte Suprema at hudikatura ang Sereno impeachment. If she continues to ignore participating in this committee, that would show disdain, that would show contempt to this committee. And it is a constitutional process. Sa muling pagbubukas ng sesyon sa Kamara, dadalo iba pang mga maestrado at opisyal para tumistigo. Ina Reformina, ABS-CBN News. Malapit na pong mag-goodbye sa mga hari ng kalsada sa paggulong ng PUV Modernization Program ngayong 2018. Pero hello naman sa mas mataas na produktong petrolyo dahil sa ipapataw na excise tax. Nagpapatrol, Jackie Manabat.
Sumunod kayo because January 1, pag may makita ako dyan, mga jeep ninyo na walang hindi na rehistro, luma, guguyurin ko yan sa harap ninyo. Ito ang matinding babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pampublikong jeepney na ayaw pang sumunod sa modernisasyon. Kaya selyado na ang kapalaran ng mga hari ng kalsada ngayong 2018. Pero paglilinaw ng Transportation Department, hindi ito biglaan. 3 taon po ito na transitory period, no? For the very reason na hindi naman kagad mapupuno ng mga manufacturers yung requirement. Kasama sa pagbabago ngayong taon, madadagdagan ng mga motor vehicle inspection unit para siguruhin na goodbye usok at hello ligtas jeep na. Planchado na rin kung paano sila tulungan na makabili ng 1 milyong pisong mahigit na unit nang hindi mamumulubi. Pero ang Kongreso hindi pa kumbinsido kung handa na ang sektor. There can never be a PUV modernization without an honest to goodness route rationalization. Para kay Manny na 20 anyos ng jeep, okay lang ang modernisasyon. Pero may bagong pabigat ngayong taon, ang excise tax na sure nang kakain sa budget ng pamilya niya. Kukonsume kami ng 20 liters a day. Ganon din kalaki yung may dadagdag na mababawas sa kita na sana namin. Bunsod ng palitan ng langis sa world market, bago magpalit ang taon, tataas ang gasolina ng 20 centavos per liter, 65 centavos naman per liter sa diesel, at 75 centavos per liter sa kerosene simula bukas. Ang dagdag presyo naman dahil sa bagong excise tax, halos 3 piso kada litro sa gasolina at diesel, at 3.36 per liter sa kerosene. Ayon sa DOE, kahit epektibo ng excise tax ay hindi pa rin dapat ito maikarga sa kasalukuyang presyo sa gasolinahan. Lumang stock pa rin ang maibebenta at may 2 o 3 linggo pa bago maubos ito. Kaya imomonitor ng DOE ang mga petroleum product stakeholders na magbebenta agad ng mga langis na may patong na excise tax. At kung old stock po inakyat po nila, then we will file the appropriate charges against them and we will recommend the cancellation of their certificate of coverage or certificate of compliance. Jackie Manabat, ABS-CBN News.